Alright guys, magandang umaga sa inyong lahat. So ngayong umaga guys is meron akong i-unbox na mga bago kong tools para mas mapabilis pa yung trabaho ko. Actually guys, na-unbox ko na siya kasi nga bago ko babayaran sa rider na naghatid ay ina-unbox ko talaga siya para ma-sure ko na okay yung item. Kasi mabait naman yung rider na nag-deliver dito sa amin guys. Pumapayag naman siya na i-unbox before ko siya babayaran. So ito guys, ito yung tools para sa pag-install ng piston sa ating cylinder ng multicab. Ayan. Ang presyo nito guys is nagkakahalaga lang ng 200 plus. Kung hindi ako nagkakamali. Wala kasi yung balot nito. So ito guys, para mas mapabilis lang ang pag-install natin ng piston pressure, kasi ito guys para sa piston ring, para mas mabilis lang natin ipasok yung piston sa block ng makina pag nag-install na tayo ng piston. So ito guys, gaya ng sabi ko, 200 plus lang po ito. Ito ay pwede sa 53 mm na piston hanggang 175 mm na piston pwedeng i-install. Alright, ito naman guys, nabuksan ko na rin. Ayan. And then ito yung PCV valve guys. Naghanap ako sa Shopee kasi lahat ng ino-order ko guys is sa Shopee talaga ako nag-order kasi walang delivery dito sa lugar namin sa Lazada. So Shopee lang ang may available. So lahat ng in-order ko guys is COD ito lahat. Hindi kasi ako mag-order ng mga gamit o tools kapag hindi COD guys. So ang presyo nito guys is nagkakahalaga ng, focus lang natin yung camera, nagkakahalaga ng 253 guys. Ayan, 253. Pero bawat piraso nito guys, tatlo kasing piraso ang kinuha ko, is 61 pesos lang guys. Ayan guys, 61 pesos. And then tatlong piraso kinuha kong PCV valve, so nagkakahalaga siya ng 253 pesos with shipping na siya guys. So hindi ito pang Suzuki multicab na PCV valve guys, kundi pang Toyota Camry 2.0 liters. Pero halos magkapareho lang sila guys sa PCV valve ng multicab. Buksan lang natin. Ayan. So abangan nyo sa next video natin guys, kasi try natin i-install itong PCV valve na ito kung okay ba siya, kasi napakamura lang niya. Ayan, napakamura lang niya guys. Nagkakahalaga lang siya ng 61 pesos. So tatlo yung in-order ko, bale 253 yung nabayaran ko with shipping na siya guys. So ayan, test natin to sa next video kung okay ba siya. And then guys, meron din akong in-order na coolant guys. Ito yung coolant. Ayan, binuksan ko na rin to guys para lang na ma-sure ko na okay yung item bago ko siya bayaran. So buksan natin ulit. Ayan. So ayan guys, dalawang galon na tig 4 liters ang laman nito. So kulay green ang pinili ko. So ang brand nito guys is tayo lang natin, medyo mabigat. So ayan guys, ang brand nito is EcoCool Global Engine Coolant and Anti-Rust. Ready to use na siya guys. So first time kong makagamit ng ganitong coolant guys, kasi murang-mura lang naman siya guys. Nagkakahalaga lang siya ng 420 sa isang galon na 4 liters. So dalawang galon ito. So ang nabayaran ko nito guys is 1,000, kita ba sa video? Ayan, 1,065 pesos guys with shipping na siya guys. Ayan, so dalawang
galon, natig 4 liters. So bali 8 litro ito guys lahat. So ito yung first time kong nag-order sa online sa Shopee ng coolant. So ganito kasi yung gamit ko guys, medyo mahal kasi itong coolant na ito. Ayan, itong Prestone ready to use. So tested ko na to guys, magandang klase talaga to, pero medyo mas mataas lang yung presyo niya compare dito. Pero at least guys, basta coolant yung ginagamit natin, may protection na yung makina natin sa corrosion. So mas maganda ang kalalabasan compare sa tubig, kasi nga kakalawangin ang cooling system ng ating makina kapag tubig ang ating ginagamit. So next naman guys is meron pa akong i-unbox, kasi ito yung last na dumating na hindi ko pa talaga siya tinanggal. Yan, hindi ko pa siya ina-unbox. So unbox natin to guys. Ito ay compression tester guys, para mas accurate yung pag-diagnose natin, and then mas may basihan tayo sa customer kung loss compression na ba o singaw yung valve ng makina. So i-unbox natin to guys. Alright guys, i-unbox ko na ang compression tester, and then i-testing din natin to guys sa next video ko. So ito siya. Yan. Klaro ba sa video? Yan. So ito guys is digital compression tester ang binili ko. Kinuha ko. So wala siyang casing. So ayan. Yan, ito yung digital compression tester natin. So tingnan natin kung magkano. So 825 ko to nabili guys, with shipping na siya. So nagkakahalaga siya ng 815, tapos with shipping is 125, kasi naka-avail kami sa tinatawag na cashback sa Shopee. So unbox na natin, tanggalin na natin. Yan, medyo maganda naman. So ito yung hose nya. And then ito yung pinaka item niya na compression tester. So okay naman siya guys, mukha naman siyang matibay, kasi may itong side na to guys is rubber siya. Ayan, so may protection siya. Ayan, and then ito yung kanyang mga accessories. Ayan, sana makita sa video kasi medyo mukhang madilim. Ayan, so mukhang okay naman siya guys. Ayan, ito yung iba pa niyang accessories. Ayan, so ito yung ikakabit sa pag tinanggal natin yung spark plug. So ito yon, meron siyang adapter. Ayan, sana makita ng klaro sa video. Ayan, so iba't ibang sizing yan guys. Ayan, so ito malaki. So okay naman siya guys, mukhang matibay naman siya.
Ito yung release niya pag nag-release tayo ng pressure. Pipindutin lang natin to. So may lagyanan ito ng battery dito sa likuran guys. Masyadong madilim yung video natin. Ayan. So try natin lagyan ng battery kasi ito guys, wala lang siyang kasamang battery. So kailangan pa tayong bumili ng battery para mag-work yung ating digital compression tester. So ito yung side na to. Ito yung on. Pag i-on natin yung ating digital compression tester. So kuha lang muna ako ng battery guys. Then try nating i-test kung okay ba ang item na to. Okay guys, nakakuha na ako ng battery. So kinuha ko lang to sa remote control ng TV guys, kasi hindi pa ako nakabili ng bagong battery dahil nga umagang umaga pa ngayon dito, and then sirado pa yung mga hardware dito. So kapitan natin tong battery. Maliit lang ang battery nito guys. Kasya lang siya sa battery ng remote ng ating TV. So kabit ko na siya guys. And then takpan natin. Okay guys, diretso na siya. Ayan, umiilaw na siya. So ito ay pwede tayong mag-select kung anong function ito guys, kasi ito is PSI. And then meron din siyang off ko siya. Meron din siyang bar. Teka, bakit? Ayan, gumana siya. So kailangan pala talaga mahaba kasi yung kuko ko guys. So KPA. Ayan. PSI, KPA, then bar. So dito sa atin guys is nasanay tayo sa PSI. So ang digital compression tester na ito guys is hanggang 200 PSI lang ang kaya niyang i-reading. So good for small engine lang talaga ito guys. For gasoline engine lang talaga ito. Hindi to pwede sa mga malalaking makina. So since ang ginagawa natin is pang multi-cab lang naman, at saka gumagawa din ako ng motor, so okay na ito guys. So abangan nyo guys sa next video, din i-test natin to kung function ba talaga ang digital compression tester na ito. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong suporta sa channel na ito. Ingat po kayong lahat yan guys, and God bless po sa inyong lahat.